fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Jerson Galotero Fuentes. Madlaw na Lunes na, pizza 23 sa buyan sa Marso, year 2026. Sa headlines sa atong mga balita, petisyon ng mga tricycle drivers o operators sa tinguha na mahimong 15 pesos na ang plitihan at takda tukion sa isa ka pagpatawag ng tigom kumanahapon ng sangguniang panglungsod. Barangay Tanod, ganalambigid sa pagpamaligya ng droga, dakpan sa bypass operation sa Sison Municipal Police Station. Barangay Assembly sa Barangay Taft, malampusong tagpahigayon na dito na sa ilan na Noiva Gym na kundin Barangay Kapitan Hesta, tagkalipa isa, ban pipila ka mga kalambuan na matupatagatakda na sugdan na dagkong proyekto sa ilab barangay. Nagbangga sa duha ka mga motorsiklong mikala sa duha ka kinabuhi padadyong giimbisigaran ng kapulisan. Governor Barbers tagapasalig ang pagtabang dugang pa para na sa palambo na nakatakos ng mga atleta gikan sa Surigao del Norte. Lapa Forest 2026 gipartisiparan ng Coast Guard sa Bureau of Fire Protection. Sa balita sa gawas na sud sa Iran, kadagkuan dito nagpadayag ang ilan na pagbaliwaya sa matupahulga ni US President Donald Trump. Tabalitang paugnat sa kusog sa PBA, Rain or Shine, himog PBA Dibo, human nga gipildi ang talk and text tropang 5G. Samtang sa showbiz, sex bomb girls ang tagtaktang upahigayo ng ilang ikaunuma na matupag Get Out show. Sa palitang panghimagas, gumikan sa kamahal sa presyos gasolina, estudyante trending human na nagsakay kabayo sa General Santos City. Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, malampusong tagpahigayon ang Barangay Assembly ng Barangay Taft aton Sabado. Dito na suyod na Noiva Gym na kundiin tagapadayag. Ani dyan na report ni Barangay Kapitan Mario Hesta ng Barangay Taft, partikular na sa mga taghimo na lakang sa Barangay Council, inipar na sa pagpalambo ng barangay. Partikular ang matupa sa natad sa pagpanlimpyo sa palibot, lagip na isab sa peace and order, lagip isab ang pagpadayag kung pilay panudlanan na sa kinatibukan ng Barangay Taft o giban pa ng mga impormasyon sa may saba na pagtapos na namo na Barangay Assembly ang tagapadayag ni Barangay Kapitan Mario Hesta ni Jana Kalipay inihumana na padayag isab ang impormasyon o pagkasiguro gikanakan na Mayor Paul Dumlao ang nadugang pagbubo na matupadag ko ang mga proyekto sa Barangay Taft. Tipik sa pagpadayag ni Barangay Kapitan Mario Hesta ng Barangay Taft. Ako nagpasalamat sa tanan mga barangayanon sa Barangay Taft na diniduyog yung ato first quarter assembly, Barangay Assembly dini sa ato Barangay Taft Gymnasium. So salamat ito sa tanan nga diin ano na ato mga ginagmay na mga paghatag sa ato mga tauhan ating malipay sa ila na dahil ginagmay nga para nagdiin ang kilos ng bugas. O nagpasalamat sa tukan Mayor Paul Dumlao sa nagbigay ng pagpasa na ako sa text nilaw man sila ang camp paliyog ialaw sa ang pagpa-aircon sa top gym masing kumaray na tuig sunod na po yan sa ikaduha nagkatawad sila kay pagpasa na sa dako na i-appeal din siya ang dump truck na may among resolution kay ang barangay ito why unliquidated na ito. So liquidated ang tanan. So nag-preview sa ato ng 1 million na nato mayor sa Senado. Mayor Paul na ang ila request na naglatawag ang ila sekretary na daon dump truck
pera na resolusyonan ng mga ng 1 million. Sila natin ang mga sa share sa top public market siniga na sa madang ihatag nila ang ato share ng 40,000. Kasi hindi pa natin nagkaroon ngayon na sa sunod na naama sa nagsupport. Kami sa puno may mga programa, mga proyekto na nato sila, ato masiguri kumpisar o lugar ato matkaini man sa sunod ng Surigao. So, sa kanan, namalipadyo na po, grabe ka para natin mga konsiyo sa barangay Tampol po, sa ating mga lupon, atong tanod, sa ating mga PSW, mga purong chairman, mga banat, tanan ka din ako mga office personnel na nagpasalamat din ako na pulpos at tanan, labi na sa DILG, Kanso Sir Robert Matayon, ever represented by Joy Ariati. Kamusta mga bigyan, salamat Joy. Natabek sa na yung pagpadayag ni Barangay Kapitan Mario Hesta ng Barangay Taft. Ija isab tagatudlo na sa umabot, ija isab tagtinguha para na mas mapalapdan pa ang nadugang mga proyekto dito na sa ila barangay. Partikular na ang drainage o iban pa. Ini partikular na sa ila isab pagtudlo ni Barangay Kapitan Hesta na sa muna Barangay Assembly ang way isab tagpadayaga ng mga pangutana ng mga notambong dito. Satisfied sila sa akong report. Openg lang asap na ko na para ko na kung dyan yung mga problema mo kanto sa opisina. Total 24 oras na ta. Isa na nato sa mga officers sa tabi, nato konsiyo sa barangay, dyan sa permanente. Kung kami sa kanunay naglibot na naging ang mga problema, ato nagatagaan ang pagtagan, kaya ato ng servisyo kiunay diha sa ato natawan. Sa sunod na mga tuig ka, kuno ba may prioridad ng barangay council para mas mapalambo pan barangay TAF? Ano ato din continue kita ang ato mga program, especially ang ato mga pathways, ang ato mga footbridges, at ang ato mga ato gapon pirmi ipabot sa sikat sa DPWH sa Natabek sa ning pagpadayag dugang pa ni Barangay Kapitan Mario Hesta ng Barangay Taft. Isa-isab sa mga nutambong dito sa amo na Barangay Assembly ang mga kaibanan sa Barangay Council ng Barangay Taft. Isa niini si Barangay Kagawad Roberto Prada Jr. Lagip na isab kan Barangay Kagawad Pablo Bonuno Jr. Sunod isab si Barangay Kagawad Kim Ortiz o lagip na isab kan Barangay Kapitan Romeo Bukilon o iban pa. Sa dugang hanay sa itong mga baita, gikustodiyan na kuman sa mga otoridad ang usa ka barangay tanod human kini nga nadakpan sa gilunsad nga bypass operasyon sa mga operatiba ng Sison Municipal Police Station diha sa may Puro 4 Barangay San Pedro, Sison, Surigao del Norte. Pasado alas 8:40 antak na sa gabi niadtong Milabay adlawng Sabado ang gikonsiderang street level individual drug suspect nga si Alex Larasi Himina, 55 anyos, usa ka barangay tanod sa nasangpit nga barangay ang nadakpan kini human nga makuhaan sa 2.5 gramos nga gibugaton sa droga nga gibanabanang anaa sa 5 ka plastic sa siya sa tagtuang droga na kumpiskar gikan sa iya nga posisyon. Nasayran nga kuman na adlaw iduso na dito sa korte ang kalapasan ini sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 samtang gipresentar ang tanan nga mga ebidensya human usab nga ilunsad ang inquest proceeding dito sa korte. Sa Radyon pa, salugan pa ng mga balitaan. Sunod na balita to sa John and Iberry, Joy Belberry para na sa mata na hait o tinaw. Hogdanong tapasalig ni Governor Robert Lyndon Barbers ang paggatabang pa ngadto na sa mga atleta ng Surigao del Norte. Ini partikular na sa pagpalambo sila tagsa-tagsa ka mga katakos. Ini partikular na sa malampusong pag-host ng Surigao del Norte kaiba ng Surigao City sa bago pa lamang taghimo na Caraga Regional Athletic Games sa 2026. Definitely, we have the provincial government. Dako gadyo ang atong suporta na ihatag gihapon para sa atong mga atleta. Natabek sa nimong pagpasalig ni Governor Robert Lyndon Barbers. Sa dugang hanay sa itong mga balita, padadyon ang gihimo kuman nga investigasyon sa City Traffic o na Traffic Division sa Surigao City Police Station na tali na sa duha ka mga motorsiklo na limbigit sa pagkadisgrasya diin na duha ka mga driver ang nakalas ang kinabuhi. Kahinumduman nga niadto nga Milabay adlaw sa Domingo kag hapong adlaw sa may alas 4 just antak na sa buntag nakadawat og report ang Surigao City Police Station kalabot na sa natigay nga panagbangga sa duha ka mga motorsiklo diha sa may Purok 8 Barangay Kapalayan
ilang sakop ning syudad. Nalambigit sa disgrasya ang usa ka black Euro motorcycle nga nagdala sa plaka nga L314NO nga gimaniho sa usa ka nangalang Monsur Liran, 23 anyos, uban usab sa backrider nga usa ka nangalang Leo Villason Liran, 26 anyos, ang nabangga dinhi sa kasugat nga motorsiklo nga Skydrive nga motorsiklong nagdala sa plaka nga 790ZAK nga gimaniho sa usa ka nangalang Angelo Ziliona, 32 anyos, nga residente usab sa Disgutan nga Dapit. Parihong nakalas ang kinabuhi sa duha ka mga driver, samtang ang backrider ang anak human sa Caraga Regional Hospital nagpabiling giatiman human nga makaangkon usab sa mga bunog ug pangus sa kalawasan. Ang duha ka mga motorsiklo ang temporaryong gikustodiya kumaan sa Surigao City Police Station alang sa himuong dugang investigasyon. Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balita, 15 pesos natinguha sa pagpausbaw ng pamasahe sa mga tricycle drivers o operators. Ang tagtakda na tukion na kumanahapon, partikular na sa dihang ipahigayon ang Committee of the Whole ng mga sakop ng sangguniang panglungsod. Inankos ganong tagpadaya ganan presiding officer na si Vice Mayor Alfonso Casura, partikular na sa pag-auhag ng ini mga tricycle drivers and operators na magpatuman na sa usbaw ng pamasahe inigumikan sa matupa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel o iban pa ng mga produktong petrolyo. Anatapik sa nimong pagpadayag ni Vice Mayor Alfonso Casura. Lagip na sa amon na tigom na ipatawag kuman alas 2 sa hapon din na sangguniang panglungsod hall. Ang tagatakda isab na mutambong dito ang pipila ka mga consumer groups o giban pa na sektor ini para na sa pagpadayag kung nasa ila isab lantaw makatarunganon ba ang 15 pesos na sugyot na usbaw sa pamasahe sa tricycle. Sa dugang hanay sa itong mga bita, isip kabahin sa pagpreserbar sa kanindot sa kinayahan, milunsad o laing pagpartisipar sa ADAP a Forest 2026 ang mga kawanin ng Coast Guard Siargao Island sa pagpangunan ni PO3 Piguron. Ingon man sa tabang usab sa Bureau of Fire Protection, dako ang nahimong aktibidad o pagpanalipod sa pagprotektar sa kabukiran, partikular na diha sa may Villa Flor Farm sa Barangay Talisay sa San Benito, Surigao del Norte. Magpabiling aktibo sa komunidad ang mga kawanin ng Coast Guard sa Bureau of Fire Protection sa paghaom o pagpanindot sa kinayahan, din gatosan ka mga punuan sa kahoy ang gipananom aron usab nga ipromote ang turismo sa hinisgutan nga lungsod. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Radyon pa, Drigyapon sa Diretso Balitang Surigao sa balita sa gawas sa nasud sa Iran. Tagbaliwaya na nakadagkuan dito ang una na hulga ni US President Donald Trump na kinahanglan na abrihan ang Strait of Hormuz sa sunod 48 oras. Tagpadayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian na amo na paghulga ang mas magpagrabi pa sa sitwasyon o mato pa makaapekto ini sa kinatibukan. Dugang pa ni ini na ang ilusyon na mato pa pagpapaso ng Iran sa mapa ang isa ka desperado na lakang sa habig ng US. Tagapaklaro pa isab ni ini ang Strait of Hormuz ang naabrihan sa tanan gawas na lamang sa mga milapas sa ila na nasud. Tagapaningusgan pa na Iranian President na ila atubang sa pakumaan ang hulga na kundiin andam isab sila na makigyera sa mga ini. Kon kamduman na una nagpadayag ng idyan na hulga si President Trump na ilaigon ang mga oil o gas facilities ng Iran. Inikon pa dadyon na magmagahi ang mga ini sa pag-abre ng Strait of Hormuz. Balitang Sports. Naminghoy ang tibok team sa Talk and Trex Tropang 5G human kini nga gipildi sa Rain or Shine Elasto Pintor sa final score 112-110 sa padayong aksyon sa PBA Season 50 Commissioners Cup niadtong milamayng adlaw diha sa may Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Si Adrian Locom ang bibida sa Ross uban sa 20 puntos, 11 ka rebounds, apil usab nini ang simi hawk shot atubangan sa 7-footer nga si Ball
nga sa hilimatyong segundo nga maoy nagsilyo sa kulbahinam nilang daog ang Elasto Painters mikadlit kining ikaduhan nilang sa gunson nga daog bisan na eject ang import nining si Jalen Bronson o uban usab ni Glina Cohumbin sa talk and text human kini sa duha ka nagbangi sa pinal nga segundos nga adunay 6 minutos ug 20 segundos na lang ang nahibilin apan gikabot paghapon nila ang kadaugan. Balitang Showbiz. Line reunion concert ang tagtakda na himuon na grupong Sex Bomb Girls. Inipinaagi na sa ila ikaunom na Get Out show. Ana mo na grupo ang tagatudlo nini na an show an himuon ko magsingabot na Abril 30 dito na sa Paranaque. Ini na an matupa pinakaulahin na show na ila na ipahigayon sa ila sunod-sunod na reunion concert. Sukad na tag-anunsyo nila ang reunion concert at milabay na tuig sa Araneta Coliseum ug sa Mall of Asia ang sumaya pa na miabot pa ng 5 kahigayon na anila tagsa-tagsa ka mga show na taghimo. Nagkalaing-laing mga artista ang ila isa mahimong guest pareho na sa Bini, kan Regine Velasquez, Glock 9 ug daghan pa. Dugang paisab ng mga organizers na sa last show, ang ila isab taggalauman na maarang pa na mga dugang special guest ang tagtakda na mahimong bisita sa muna show ng Sex Bomb. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Sa General Santos City, nakapukaw sa atensyon sa social media ang usa ka estudyante nga misulod sa eskwelahan sakay sa ijang kabayo aron usab nga makatipid sa gasto sa pamasahe taliwala sa panayong pagsakas presyos gasolina. Ang estudyante sa first year college sa kursong Bachelor of Science and Agriculture nakita sa video nga padulong sa iyang eskwelahan gikan sa iyang boarding house sa may lumang street paingon na sa Lagaw, General Santos City. Ang video gikuhaan usab kini sa netizen og nagkanat kini sa social media. Diin sumala pa sa report nga gipili sa estudyante ang pagsakay sa kabayo isip alternatibong pamaagi sa iyang pagbiyahe aron usab nga makaminos-minos sa adlaw-adlaw nga gasto labi na gyud nga misaka usab ang plitihan sa mga pribadong o pampublikong sakyanan. Amo dyan taglaong na para-paraan ka judo kuman sa kamahal ng presyo ng gasolina, diesel ug iban pa. O nay nagbisikleta, nay nagkabayo, ko'y nakita nga nag-rollerblade na lang. Pasingod sa eskwelahan. Pasingod sa eskwelahan, grabe gyud kay dili gyud ingon nga tiaw-tiaw radyo man gyud gumikan kay tanan kita apektado nining krisis gasolina kuman. Kaya sumala pa sa report nga hapit na lang gyud kuno mahurot ang supply ng Pilipinas. Abril lang ang kutob. Laong pa dapat magunahuna na daan kita ng mga alternatibo. Pareho John, no, na kabayo na lamang ija. Ang iban sa Joy, iban na John mga electric cars or electric bike, anila na himuon kay mato pa i-charge sa solar. Amura kan ila taghimo kay para dili na gid sila makagastos ng dako sa gasolina, crudo ug iban pa. Kay tiyo mo 100 plus na, di ba? Per liter. Pero kita mura man gyapon bisan pag-unsaon na to, wag kitay mahimo mo gasolina gud gyapon kita. Labi na kung joy mo sakyanan, no, tons po. Pero John iba John mga kotse, ila na tagpakilid uy. Kailangan pa nila kun hain daw na pwede mas makadaginot. Oo, kay kuman panahon laon pa nila kun sa una daw ani mo na pagpagasolina, pagpakrudo, jaon sa mga laon ta 4,000. Kuman nahimo na 7,000 na. Napila ra mag jaong kaadlaw nimo na magamit o kita 4 wheels ani mo na tag maneho. Kun motor sad amusad along pa nila an 1 ka litro bagan paglibot-libot nimo sa syudad ya na dajon, no? So, alam pa magastos og sama na John Iban an daghan ilang mga alternatibo na taghimo. An iban nga lang pa nila pinaka last na gadto daw na resort magbaktas. Magbaktas ra kad exercise pa. O di ba? Okay, ano man nimo daw na ani naman ang sitwasyon na an ato tagka-problemahan ini kun yan ato mahimong supply no sa gasolina crudo iban pa kun maapektuhan na isab an ato na supply sa kuryente kay di ba an ato na source kasagaran mga kuan man diyon sa ato mga laong pa independent power producers na kundiin kasagaran diyon nagamit sila na crudo gasolina so mapas on na sabjaon sa mga konsumante. Sumutaas na to presyo sa ato na bayronon sa kuryente.
So, an iban, an alternatibo, muhimo gado ng mga paagi, para ito mga solar na lamang. Solar. Tapos, schedule nimo ani mo paggamit ng kuryente. Daylight saving time. Kung hayag, di na magamit sugal, di magamit og mga di kuryenteng kagamitan. Para na sa pagkagabi, ayara ka mo gamit og suga o guban pa nga mga Aircon, gamitan og kwan. Pero kung adlawan mo nagingon nila, diya ko nadunggan ito sa somewhere in Mindanao, gamit sila og pamaagi nga daylight saving time. Gumikan kay grabe na gyud ang ilahang presyo sa kamahal sa crude o gasolina, apektuhan usab dili lang kay ang kuryente, labi na gyud ang mga pagkaon ra jaman sa mas bugas o guban pa nga mga palaliton. Tiaw mo, kuman, no? An bugas an kada kilo sab diyan na tag 60 kapin, 70, tapos an isa ka sako na bugas diyan na sa kapin 3,000. So John Iban, grabe gyud lang pa nila yayay na. Di na maantos og saan na an Iban kun pwede pa lamang daw one day one eat ra ka, no? Kung pwede pa lamang, amay law nila ba? Di ba John, mga lagot mo na kanimo kanon, no? Mga kamuti, kalibre ug iban pa. Kay para gadud lagi daw makadaginot ka. Healthy pa. So, John, ang mga taghimo, maghunahuna daan ka mo, kung mampadaan, kay laon pa dapat nato pangandaman ang worst scenario. Kay laon pa pareho kita na diri sa Pilipinas, nagsaligra mga kita ng supply sa Middle East na kuman kay ongoing pa man naghira didto, laon pa pa manggihapon ni matapos. Gaon ra bay uban nga mga negosyante mo sa kaysab sa panahon, gamiton nila ang tagliner nga mahal naman gud ang gasolina. O may pagkagmahal sa gasolina, o may koleksyon na nimo pa kag cook litro, nga imbis nga 55, 60 na. Di man good. Kay diyan ang mga produkto, laon pa nila, kuan mas dya, may pass on man doon na magastos nila sa transpo. Like for example, kung lang ka Coke, di ba adisir makaabot sa imong tindahan ang Coke, dapat joy i-deliver. So an doon mga nagdaya, nagamit man sila ng gasolina, crude ug iban pa. So an ilan nagastos sa transpo, i-pass on man sa imo, ipasa man sa imo isip na konsumante, ikaw na. Ama John si Jana. Laong pa nila domino effect, nagmahal ang presyo ng gasolina, crude ug iban pa, kinatanan apektado kay ang mga produkto adisir ma-deliver. Gigamitan gasolina, tagamitan man. crudo. Okay. Dili ka mo John Iban mga pilosopo na may labot kuno sa iban na mga produkto na kundiin na uno man kuno na gamiton man ang rason na mahal. Gumikan kay diyon na mga produkto di makaabot sa imo kun dili i-transport. Pag mo lang transport, so nagastos ka ng gasolina, crude ug iban pa. So amo John si Jan na kuman, tanan gadto lang pa damay-damay na dis. Kay tanan man gadto kita maapektuhan sa inin sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel ug iban pa ng produktong petrolyo, tanan sektor an apektado. Kay sa pag-angko nato ini ng mga produkto, kinahanglan man na i-deliver sa idyo, adisir makaabot sa tagsa-tagsa ka mga tiyanggihan, may gidod panginahanglanon sa transpo. Kay laon pa kung gikan pa sa bukid, alang nga naman ikuan pa, laon pa nila ipaligid ra ang mga produkto para makaabot dito sa ubos. Ikarga man, no? Gamit man gyud og mga transportation nga mukuan sa motobil og crude o gasolina. Amo John siya dumdumon. Una giingon din na this is the reality. Mo nang magandam-andam, mangitag mga pamaagi, alternatibo pamaagi para gyud kung apektado man galing kita, dili ra kay yayay, Amo man, nasanan lang pa dapat practical kita. Pareho John, kita hay mukadto ka sa isa ka lugar, manyanggi ka sa isa ka simana. Adyo na simbalik-balik na magsakay ko na nimo motor. Kinahanglan lang pa ruta-ruta gajud. Kita hay mukadto ka manyanggi. Imo gajud subayon na kaisa ra ka mo gawas. Isa ra kalibutan. Sangko sa inyong balay, napalit na nimo tanan. Una-una mo bait kag bugas diri ka moagi sa kuan, tas merkado, man merkado pauli sa inyo. Amo dyan imo himuon, mura ba dan ruta-ruta at the same time imo lang taon na para gajud na makadaginot ka sa ini ng mga panginahanglanon. Dili pwede ra man siguro once a month ta magkuan, magbulto-bulto ra lamang pag grocery or pang merkado para at least dili kay magastuhan sa pamasahe or panggasolina sa imong sakyanan. Practical dapat. O planuhon nimo ba? Kay para na dili ka gajud madak-an na gastos sa inin na kamahal ng presyo na gasolina o iban pa na mga produktong petrolyo.
Oy, maradyo ng gumati anay sa ato mga suki kan Sir Nisay Pigoro na permanente nagsunod diri sa ato na programa. Lagi pa kan Randy Artiaga Santesas o nato isab suki din sa Barangay Sabang si Sir June Caranto. Pahibalo gikan sa Surigao City Police Station na pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Locban na para sa mga katawhan nga basin og jay maalarma sa ipahigayon nga CIMEX simulation exercise kuman alas 9 sa buntag diha sa may Capitol Road at bangyud mismo sa may exit and entrance sa Sinisa Heights basin og basin og jay maalarma basta kini ang ihimo lamang nga CIMEX ang mga kawaninan regional headquarters ng PNP moy mukanda ng CIMEX diha sa may Sinisa Heights sa Barangay Cagniyog. Kaya walang galing kita CIMEX, simultaneous exercise, kung ano dyan si Ja, alam pa pagbansay-bansay sa atong otoridad sa pagresponde kuning kaso Joy nga na senaryo. O may la senaryo, bomba? Bombing. Okay. So, dyan ka mong katingaya. Din na alas 9 kung manabuntag sa may Sinisa Heights, no? Dapit kay Joy simulation exercise na kundiin para sa paggatino kung ano may mong pagresponde na atong mga otoridad kuning kaso Joy senaryo na pagpamomba o iban pa. O gadugang public service kinsa katong mga nakapunit og pitaka color blue na may luon nga ID sama sa senior citizens SSS ID guban pa nga mga importanteng dokumento gipanagidyahan kini sa usa ka nagalang Esmeralda Ortiz palihog lang kog uli sa RMN DXRS Surigao. Nahala, yan naman ito oras para sa paradyon diri sa ito na programa ang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa ito na kaibanan diri sa control, si Diodong Quijano, inisab anidyo mga radyo man idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! Amen! Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras dak alas 8:15.